Nang 3 taon ni Ciro na hari sa Persya, ay nahayag ang isang bagay kay Daniel na ang pangalay Beltsasar. At ang bagay ay tunay, sa makatwid bagay, isang malaking pakikipagbaka. At kanyang naunawa ang bagay at nagkaroon ng unawa tungkol sa pangitain. Nang mga araw na yaoy, akong si Daniel ay nanangis na 3 buong sanglinggo. Hindi ako kumain ng masarap na tinapay, ni pumasok man ang karne, ni alak man sa aking bibig, ni naglangis man ako hanggang sa natapos ang 3 buong sanglinggo. At nang 24 na araw ng unang buwan, palibhasay, ako'y nasa tabi ng malaking ilog na siyang Hiddekel. Aking itiningin ang aking mga mata at tumanaw, at narito ang isang lalaki na nakapanamit ng kayong lino, na ang mga balakang ay binigkisa ng taganas na ginto sa upas. Ang kanyang katawan naman ay gaya ng berilo, at ang kanyang mukha ay gaya ng anyo ng kidlat, at ang kanyang mga mata ay gaya ng mga liwanag ng apoy, at ang kanyang mga kamay at kanyang mga paa ay gaya ng kulay ng pinakintab na tanso, at ang tinig ng kanyang mga salita ay gaya ng tinig ng isang karamihan. At akong si Daniel ang nakakitang mag-isa ng pangitaing yaon, sapagkat ang mga lalaki na kasama ko ay hindi nakakita ng pangitain, kundi sumaka nila ang isang di kawasang panginginig, at sila'y nagsitakas upang magsikubli. Sa gayoy iniwan akong mag-isa, at nakakita nitong dakilang pangitain, at nawalan ako ng lakas, sapagkat ang aking kagandahan ay umuwi sa kasiraan, at walang nanatiling lakas sa akin. Gayunmay narinig ko ang tinig ng kanyang mga salita, at nang aking marinig ang tinig ng kanyang mga salita, ako nga'y nagupiling sa isang mahimbing na pagkakatulog, na ang aking mukha ay pasubsob. At narito, isang kamay ay humipo sa akin, na nagtayo sa akin sa aking mga tuhod, at sa mga palad ng aking mga kamay. At sinabi niya sa akin, "O Daniel, ikaw na lalaking minamahal na mainam, unawain mo ang mga salita na aking sinasalita sa iyo, at tumayo kang matuwid, sapagkat sa iyo'y sinugo ako ngayon." At nang kanyang masalita ang salitang ito sa akin, ako'y tumayo na nanginginig. Nang magkagayoy, sinabi niya sa akin, "Huwag kang matakot, Daniel, sapagkat mula ng unang araw na iyong ilagak ang iyong puso na makaunawa, at magpakababa sa harap ng iyong Diyos, ang iyong mga salita ay dininig, at ako'y naparito alang-alang sa iyong mga salita. Ngunit ang prinsipe ng kaharian ng Persya ay nakipagpunyagi sa akin na 21 araw. Ngunit narito, si Miguel ay isa sa mga punong prinsipe, dumating upang tulungan ako, at ako'y natira doon nakasama ng mga hari sa Persya. Ngayon naparito ako upang ipatalasta sa iyo kung ano ang mangyayari sa iyong bayan sa mga huling araw, sapagkat ang pangitain ay ukol sa maraming mga araw pa." At nang kanyang masalita sa akin ang ayon sa mga salitang ito, ay aking itinungo ang aking mukha sa lupa, at ako'y napipi. At narito, isang gaya ng kahawig ng mga anak ng mga tao ay humipo ng aking mga labi. Nang magkagayoy, ibinuka ko ang aking bibig, at ako'y nagsalita at nagsabi sa kanya na tumayo sa harap ko, "O Panginoon ko, dahil sa pangitain ay nagbalik sa akin ang aking mga kapanglawan, at hindi na nanatili sa akin ang lakas. Sapagkat paano makikipag-usap ang lingkod nitong aking Panginoon sa Panginoon kong ito? Sapagkat tungkol sa akin ay biglang nawalan ako ng lakas, ni may naiwan mang hininga sa akin."
Nang magkagayoy, hinipo uli ako roon ng isa na kamukha ng tao, at kanyang pinalakas ako. At kanyang sinabi, "O taong minamahal na mainam, huwag kang matakot, kapayapaan ang sumaiyo. Magpakalakas ka, oo, magpakalakas ka." At nang siya'y magsalita sa akin, ako'y lumakas at nagsabi, "Magsalita ang aking Panginoon, sapagkat iyong pinalakas ako." Nang magkagayoy, sinabi niya, "Talastas mo baga kung bakit ako'y naparito sa iyo? At ngayoy babalik ako upang makipaglaban sa prinsipe sa Bersya. At pagka ako'y lumabas, narito, ang prinsipe sa Gresya ay darating. Ngunit aking sasaysayin sa iyo ang nakasulat sa kasulatan ng katotohanan. At walang sino mang tutulong sa akin laban sa mga ito, kundi si Miguel na inyong prinsipe."